Hallelujah. Pwede po natin palakpakan ang ating Panginoon. Napakabuti ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Come on. Hallelujah, Lord. Oh, Jesus. Salamat. Hallelujah. Sasalamatan ka namin magpakailanman, Panginoon. Pagpupuri, pagsamba, tayo lamang. Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man. Pagkat ika'y nagbabago, magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. At pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamatan magpakailanman. Minsan pa! Pagpupuri, pagsamba, sa'yo lamang. Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man. Pagkat ika'y nagbabago, magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamatan magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamatan magpakailanman. Minsan pa ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamatan magpakailanman. For the last time! Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamatan magpakailanman. Pasasalamatan magpakailanman. Pasasalamatan magpakailanman. Hallelujah! Hallelujah! Yes, Lord. Patuloy kaming magpapasalamat sa inyo. Hallelujah! Araw-araw, Lord, hindi ka nagbabago. Hallelujah! Sa bawat araw, biyaya mo'y laging nararanasan.
us all imagine na nasa harap natin ng ating Panginoon. Hallelujah. Napakabuti mo, Panginoon. Hindi ka nagbabago, Panginoon. Sa'yo lamang ang mataas na papuri, Panginoon. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay sa'yo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti, ikaw ay mabuti. Ikaw ay sa'yo ang papuri at pasasalamat. Sa dalawhati at sa kamiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahihintulutan. Salamat, Panginoon, sa katungkulan sa aming dalangin, sa kalakasan sa iyong nananangin, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Hallelujah. All in God's hand. Ang lahat ng bagay ay nasa kamay ng Diyos. Ikaw at ako, tayong lahat, kung tayo ay maniniwala at mananampalataya lagi sa ating Panginoon, tayo ay ligtas. Amen? Kung meron po kayong banal na kasulatan, samahan po ninyo akong buksan ang ating Biblia sa aklat po ng Isaiah, no? Ito po ay maaring common na ito sa atin o di kaya maaring isa ito sa mga sinasabing paborito nating verse, no? O mga talata. So, basahin ko po, no? Isaiah chapter 41 verse 10. No? Basahin ko po sa ibang version, sabi po dito sa King James, sabi niya, huwag kang matatakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglulupaypay sapagkat ako'y inyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo, aking tutulungan ka, oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Ulitin ko po, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglulupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo, aking tutulungan ka, oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, na ang iyong mga anak nandito upang punuin mo ang aming pangangailangan spiritual. Dakilang Diyos,
ang lahat ng bagay na ito, Panginoon, ay ipinauubaya po namin at ang aming dalangin hangad ang iyong kalooban ang siyang mangyari at masunod. Sa pamamagitan, Panginoon, ng iyong mga salita sa umagang ito, pabayaan mo, Panginoon, na mapunuan, madagdagan, Panginoon, at matugunan, dakilang Diyos, ang pangangailangan namin sa aming paglilingkod sa iyo. At hayaan mo po, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu Santo ang siyang patuloy na manguna sa bawat isa sa amin. Ikaw lamang ang siyang maitaas at mapapurihan at mabigyan ng kaluwalhatian sa umagang ito. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa pangunguna mo. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. So kaya po binigyan ko po ito ng pamagat na it's all in God's hand. Sapagkat makikita po natin dito yung talagang di kaya yung pangako ng Diyos sa kanyang mga anak, sa mga mananampalataya, at nagnanais na magkaroon ng kalakasan. No? Kung makikita po natin dito ay ika nga kung yung sa ibang pananalita ay may tinatawag na package deal. Lahat ay naando na, wala nang hahanapin pa. Kaya kung tayo ay naghahanap ng sinasabing kalakasan, tayo ay tutulungan. Kaya makikita po natin dito ang pangako ng Panginoon. Sabi niya, ako'y huwag kang matatakot. No? Sabi ng Panginoon, huwag kang matatakot. Bakit? Kasi minsan ang takot ay madalas na nagmumula sa kahinaan ng kahinaan ng pananampalataya o di kaya sa kahinaan ng kaugnayan sa ating Diyos. Kaya ang isang Kristiyano, ang isang mananampalataya naghahari sa kanya ang takot dahil din sa kanyang mahina o di kaya nang lulupaypay na pananampalataya o di kaya nang lulupaypay ng hihinang kaugnayan niya sa Diyos. Pero ano po ang sabi ng banal na kasulatan? Huwag tayong matakot. And then ang sabi niya, sabi niya, huwag kang matakot sapagkat ako'y sa iyo. So makikita natin dito yung pakikipagtipan ng Panginoon, makikita natin dito yung pakikipagkasundo ng Panginoon, makikita natin dito yung pagkilos ng Panginoon, at makikita natin kung paano na ang Diyos nagkakaroon ng sinasabing kapangyarihan upang madama mo, upang makita mo na ikaw na mananampalataya, na ikaw na naghahangad ng kalakasan espiritually ay magkaroon at madagdagan sa pamamagitan ng pagtitiwala natin sa Diyos. Kaya ang sabi ang hamon ng Panginoon, huwag kang matakot. No? Sapagkat ako'y sumasa iyo. No? Hallelujah. May pagkakataon na tayo ay nanghihina. Amen po ba? O di kaya'y baka mahina tayo ngayon. No? Mahina dahil hindi nag-almusal. Mahina dahil hindi nagkape. Ano? So makikita po natin dito, yung pangako ng Panginoon, alam po ninyo, maging si Moises. Ano? Dahil si Moises ay nagtiwala at siya ay nanalig sa Diyos at nagsunod siya sa Diyos. Nung siya ay inutusan ng Panginoon na yung kanyang tungkod ay kumbaga ay itapat sa dagat, ano po ang kanyang ginawa? Nagtiwala siya sa Panginoon. Sumunod siya sa Panginoon. No? Masusumpungan po ito sa aklat po ng Exodus kapitulo 14. No? Kaya makikita po natin na ang Diyos ay nag-utos kay Moses. At dahil sa pananampalataya ni Moises, dahil sa pagsunod ni Moises, dahil sa pagtitiwala ni Moises sa Diyos, kanya itong ginawa at sinunod ang utos ng Panginoon sa kanya. Upang mapangunahan niya ang mga Israelita sa pagtawid doon sa sinasabing dagat. Kaya sa madalit sabi po, makikita natin dito kung paano na ang pagsunod ni Moises ay ginampanan niya, tinupad niya.
Dahil sa nais niya na mabigyan ng kaluguran ang Panginoon sa kanyang buhay, naganap at sila ay nakatawid ng maluwalhati, ng mapayapa. Amen? So sa buhay po natin bilang mga mananampalataya, maaring hindi tayo tatawid ng dagat. Maaring iba yung katayuan natin sa kapanahunan ngayon. At maaring ang hinaharap natin ngayon mga pagkapighatian, maaring ang hinaharap natin mga persecution sa buhay natin ngayon sa kasalukuyan ay yung nakikita natin ngayon na kahirapan ng mundong ito o di kaya'y kung ano-ano pa mga bagay na nakikita natin na maaaring masira ang ating pananampalataya. Subalit, magulang at mga kapatid, ang Diyos nangangako, ikaw ay iingatan. No? Kaya makikita po natin dito, sabi ng Panginoon, ikaw ay aking tutulungan, ikaw ay aking aalalayan. Kaya sa pagkakataong ito, hayaan po natin mga kapatid ng ating buhay ay ipaubaya natin sa ating Panginoon. Amen? So ibig sabihin mga magulang at mga kapatid, kung tayo po bilang isang mga mananampalataya, hindi ho tayo paghaharian ng takot. O di kaya'y hindi tayo paghaharian ng pangamba. Bakit? Meron po ba tayo may sasagot? Ang isang Kristiyano ay hindi dapat pagharian ng pangamba o di kaya'y takot. Bakit? No? Dahil po, tayo ay mayroong matibay na kaugnayan sa ating Panginoon. Dahil sa pananampalataya, dahil sa kaugnayan natin sa Panginoon, ay nagiging matibay. At ang lahat ng bagay, ibig sabihin, ang lahat ng bagay ay ipinaubaya natin sa pagkontrol at pangunguna ng ating Panginoon. Hindi ho nagre-rely o di kaya hindi nananangan sa sarili nating kakayanan, sa sarili nating karunungan, kundi ang mga bagay nito ay ipinagkakatiwala natin sa ating Panginoon. Amen. Ibig sabihin, ikaw na isang mananampalataya, habang ipinagkakatiwala mo ang sitwasyon ng buhay mo sa kasalukuyan, ibig sabihin, sumusunod ka sa Diyos, nagpapakumbaba ka sa Diyos, nagpapasakop ka sa Diyos, at nananatili kang tapat sa iyong pananampalataya sa Panginoon. Mga kapatid, kung titingnan po natin, kung babalik-balikan po natin ang mga talatang ito, no? Ako po habang pinag-aaralan ko ito, sabi ko talagang napakabuti ng Panginoon. Wala nang ibang hahanapin pa. Naandun na lahat ang katugunan ng Panginoon. Naandun na lahat yung hinahanap ng isang tao sa pamamagitan ng mga biyaya at mga katugunan o di kaya'y pangakong ito ng ating Panginoon. At nasa isang tao, di kaya nasa Kristiyano, kung ito ay kanyang gagawin o di kaya ito kanyang tutuparin. Ang sabi ng Panginoon, ang sabi ng banal na kasulatan, huwag kang manglulupaypay. Amen? Huwag tayong manghihina. No? Sa ibang translation po, sa NIV, ang sabi doon ay huwag tayong mangangamba. Amen. Nangangamba ba tayo dahil saan? No? Sa mahal ng gasolina, no? At iba't iba pang mga bagay. Pero may good news po tayo. Diba? Alam ko po na kung updated ako, mas updated kayo kisa sa akin. Ano po ang good news? No? So dahil po sa panalangin natin, no? Ang Diyos ay nakinig at tumugon sa ating panalangin. Nagnanais tayo na magkaroon ng kapayapaan ang ating mundo, ang ating bansa. So makikita po natin ngayon, nagkakaroon ngayon ng pag-uusap ang ibang bansa o di kaya ang US and then ang ibang bansa upang magkaroon ng ceasefire.
Bakit? Nananalangin tayo na magkaroon ng katiwasayan. So kaya kung hindi ho tayo nangangamba, ibig sabihin, ganun pa rin na ipinaubaya natin sa Diyos ang lahat ng pangyayari sa ating mundo. Amen? Maging sa ating buhay, ipinauubaya natin ang ating buhay sapagkat siya lamang ang tanging nakakaalam. No? Sabi nga doon sa ating narinig, sabi niya, many things about tomorrow. No? Maraming mga bagay na patungkol sa mga araw na darating, pero minsan hindi natin maunawaan. Hindi natin minsan na para bang nagugulumihanan, pero anong po ang sabi na mensahe ng awit? What I know, no? Siya lamang ang aking alam. Hawak ako ng Panginoon. At habang hawak ng Panginoon, anong sabi niya? I will walk beside Him. Amen? Bakit po beside? No? Bakit hindi nasa unahan? No? Kasi kinakailangan hindi natin kaya ang lahat ng bagay. Kaya kinakailangan na tayo ay lumakad tayo ng nasa likuran o di kaya ay nasa tabi ng ating Panginoon. Hindi tayo yung nangunguna sa ating Panginoon. Again and again, makikita po natin doon ang taong gumagawa ng ganon o di kaya ang Kristiyanong gumagawa ng ganon. Lahat sa kanyang buhay ay ipinauubaya sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Pwede po ba nating palakpakan ng Diyos sa kanyang kabutihan? Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. So kaya po, dahil nga ang Diyos natin na pinaglilingkuran sa noon, ngayon at magpakailanman ay nananatiling tapat at tunay na ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Sabi po doon sa ating inawit na papuring awit kanina ay tinutulungan tayo ng ating Panginoon. Ginagabayan tayo ng Panginoon. So kaya talagang makikita natin ang lahat ng bagay ay nasa ating Panginoon. So dahil nga na ang lahat ng bagay ay nakasalalay at nakapaloob sa kapangyarihan ng ating Panginoon. So ano po ang makikita natin dito? No? Unang-una makikita po natin dito yung sinasabing kanyang unbreakable protection. Hallelujah. Yung proteksyon ng Panginoon na kailanman hindi masisira. Yung proteksyon ng Panginoon na kailanman hindi magbabago. Yung proteksyon ng Diyos na kailanman hindi mawawalan ng saysay. So ibig sabihin, ang proteksyon ng Panginoon sa mga anak niya, sa mga lingkod niya, sa mga tagasunod niya, sa mga mananampalataya, katulad po natin, kailanman hindi ho masisira ang kanyang proteksyon, kailanman hindi masisira ang kanyang pangako na ikaw ay aalalayan, na ikaw ay tutulungan, ikaw ay gagabayan, ikaw ay palalakasin. Kaya sa umagang ito, mga magulang at mga kapatid, hayaan po natin na ang kalakasan na nanggagaling sa ating Panginoon, ang kagalakan ng Panginoon ay patuloy na maging kalakasan ng bawat isa sa atin. Ang kagalakan ng Panginoon ay patuloy na maging inspirasyon natin sa paglilingkod natin sa Kanya. At doon natin mararanasan, doon natin mararamdaman ang tunay na proteksyon ng ating Panginoon sa buhay po ng bawat isa sa atin. Kaya wala tayong dapat na ipangamba, wala tayong dapat na ikatakot, wala tayong dapat na ikapanghina sapagkat ang proteksyon ng Panginoon, pangako sa iyo ng Panginoon, hindi masisira, hindi magbabago. Siya noon, ngayon at magpakailanman, Diyos na nanatiling tapat, na nagmamahal sa iyo at sa ating lahat. Amen? Ganito ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Ganito ang Diyos na nakilala natin. Ganito ang Diyos na nagbibigay sa atin ng buhay. Amen? At kung titingnan po natin sa aklat po ng John, chapter 10, verse 28 and 29, no? Ang proteksyon ng Panginoon
sa iyo ang proteksyon ng Diyos sa mga mananampalataya. Kailanman, walang makakaagaw. Amen? Hallelujah. So ano po ang dapat nating gawin, mga magulang at mga kapatid? Patuloy lamang tayo na magtiwala sa ating Panginoon. Sapagkat ang pagtitiwala natin sa Panginoon, yun ang aakay sa atin. Yun ang magiging daan upang ikaw ay patuloy na magkaroon ng kagalakan sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Protektado ka ng Panginoon. Amen? Protektado tayo ng ating Diyos na pinaglilingkuran. Hallelujah. Ganon ang Diyos makapangyarihan. Ganon ang Diyos lubos na nagmamahal sa bawat isa sa atin. Amen? Hindi ho kailanman masisira ang proteksyon ng Diyos sa tao, sa mananampalataya, sa Kristiyano na nananatiling nananampalataya sa buhay na Diyos. Amen? Hallelujah. At pangalawa, ano po makikita natin doon? Hallelujah. Ang number 2 po ay sinasabi dito na comfort and care. No? So makikita natin na ang pangangalaga at pagkalinga ng Diyos ay nananatili. Kaya nga, sa mga talata natin, sa talata natin ay makikita natin doon kung paano na ang Diyos ay ipinadadama niya. No? Na kung ang isang mananampalataya ay nagkakaroon ng panghihina, kung ang isang mananampalataya ay nagkakaroon ng panglulupaypay, na andon ang Panginoon, ikaw ay aalalayan, ikaw ay kukumport ng Panginoon sapagkat nais niya na ikaw ay manatiling masaya at malakas sa paglilingkod mo sa ating Panginoon. Kaya ito po yung makikita po natin dito yung pag-aalaga, pangangalaga ng Diyos at sa bawat isa sa atin. Dito natin makikita yung sinasabing katiyakan na ang isang mananampalataya ay hindi nag-iisa. Kaya kung nararamdaman mo na tila baga ay napakalayo ng Diyos, tila baga ikaw ay nag-iisa na lamang, tila baga ay wala nang nagmama, tila aaruga sa iyo. Tila ba ikaw ay wala ng kasama? Alalahanin natin ang Panginoon na andyan. Ikaw ay aalalayan, ikaw ay aalagaan, pangangalagaan, mamahalin ng ating Panginoon. Kaya panatiliin po natin sa buhay natin ang patuloy na pagbibigay ng karangalan sa ating Panginoon. Hallelujah! Sapagkat tayo po ay personal na kilala ng ating Panginoon. Amen? Alam po ba ninyo yun? Personal tayong kilala ng Panginoon. No? Maging ang pangalan natin, ang sabi ng banal na kasulatan, nakatala. Kaya hindi tayo nakakalimutan ng Panginoon kung ang mga tao minsan ay hindi may dala na sila ng kanilang mga notes o di kaya mga listahan ng mga pangalan. Katulad minsan tinanong ako ni Brother JR kung meron daw akong list ng mga tatay, wala. So talagang bawat kilala ko ay wala ngang list, hinihingi ng list. Kaya makikita po natin dito na ang tao ay mayroong kahinaan, ang tao ay mayroong pagkukulang, subalit ang Diyos sa kanyang katapatan hindi kailanman nagkukulang. Nananatiling tapat ang ating Panginoon. Kaya kung ikaw ngayon nakakaramdam ng kapanghinaan, ikaw ngayon ay nakakararamdam ng tila ba ay wala nang nagmamahal sa iyo. Ang sabi ng banal na kasulatan, iingatan kita, mamahalin kita, aalalayan kita. Amen? Hallelujah. So kaya mga magulang at mga kapatid, hayaan ho natin na habang ginagawa ng Diyos ang kanyang tungkulin para sa iyo,
ibigay din naman natin ang ating gampanin sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Amen. Sapagkat sa umagang ito, ang nais ng Diyos na makita sa buhay ng bawat isa sa atin ay yung tunay na pagtitiwala at paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya yung pangangalaga ng Panginoon, yung pagmamahal ng Panginoon na ipinadadama sa bawat isa sa atin ay divine po. Napakabanal. Napakaganda. Kaya hayaan po natin, nagawin po natin, at panindigan natin ang mga pangako ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Lagi po nating alalahanin, kung meron siya na nasasabi natin, wala na akong pag-asa, bigay natin sa ating Panginoon. Ipagkatiwala natin sa Panginoon. Sapagkat bakit? Nasa Kanya ang lahat na hinahanap mo. Nasa Kanya ang lahat na gusto mo. Kailangan mo lamang na ipagkatiwala sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. So ano po yung pangatlo na makikita po natin dito? Yun po yung sinasabing active support. Yung aktibong pagsuporta ng Panginoon. Kaya, kung ikaw na nangangailangan, ikaw na nagkukulang, bakit hindi ka lumapit at tumawag sa Diyos? No? Ang Panginoon ay talagang aktibo sa kanyang pagtulong, no? Aktibong suporta pinapahayag ng Diyos na hindi malayo ang kanyang pagmasid, hindi malayo na hindi niya makita ang kalalagayan ng isang Kristiyano. So ibig sabihin, tayo ay hayag sa paningin ng ating Panginoon at hayag sa Panginoon kung ano ang ating mga pangangailangan, hayag sa Panginoon kung ano yung ninanais ng ating puso, hayag sa Panginoon kung ano yung ano na mangyari sa ating kinabukasan. Sapagkat aktibo ang Panginoon na ikaw ay susuportahan. Aktibo ang Panginoon na ikaw ipuprovide niya. Kaya sabi nga ng Philippians 4:19, my God, but my God, will supply all your needs. Ang lahat ng pangangailangan natin ay itutugon, ipuprovide ng ating Panginoon. Sapagkat hindi siya nagkakamali at alam niya ang sitwasyon ng bawat buhay ng bawat isa sa atin. Sa mga magulang at mga kapatid, makikita po natin kung babalikan natin ang ating mga talata. So makikita natin dito, sabi niya, huwag kang matatakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglulupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, o aking tutulungan ka, o aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Kaya, walang dahilan na tayo ay manghina. Walang dahilan na tayo ay manglupaypay. Walang dahilan na tayo ay dapat matakot. Walang dahilan na tayo ay dapat mangamba. Sapagkat bakit? Nariyan ang kamay ng Diyos. Nariyan ang Diyos na laging handa na tumulong. Nariyan ang Diyos na laging handa na ikaw ay pangalagaan at mahalin at ikaw ay tulungan. Mga kapatid, dapat po nating ilagay sa ating puso at sa ating isipan ang katapatan ng paglilingkod. Alam po ninyo, kung babalikan natin yung ating mga nakaraan, no? Kung babalikan natin yung ating mga nakaraan, makikita natin napakabuti ng Diyos. Ikaw na ang buhay ay hindi katanggap-tanggap. Ikaw na ang buhay ay hindi karapat-dapat. Subalit dahil sa kabutihan ng Panginoon,
binago tayo. Kaya nga sabi po ng Diyan, binigyan ko kayo ng buhay. At walang sino mang makakaagaw sa iyo. So ano po mga magulang at mga kapatid ang dapat nating gawin? No? Bilang mga mananampalataya, bilang mga tagasunod ni Kristo, na siyang nagbibigay sa atin ng lahat-lahat ng ating mga hinahanap. Kaya nga sabi dito, ang makikita po natin dito, kung tayo ay mayroong pananampalataya, no? Kung tayo ay mayroong pananampalataya, dapat hindi ho tayo mag-alala sa ating kinabukasan. Uulitin ko, kung tayo ay mayroong pananampalataya, hindi dapat tayo mag-alala patungkol sa ating kinabukasan. Napakahalaga ng pananampalataya sa Diyos. Napakahalaga ng pagtitiwala sa Diyos. Kaya mga magulang at mga kapatid, hayaan po natin na tingnan natin sa ating sarili, saan ba ako nagkulang? Saan ba ako nangihina? Saan ba ako natatakot? Saan ba ako nang lulupaypay? Saan ba ako nangangamba? At ang mga bagay na ito, ibigay natin sa ating Panginoon. Hallelujah. Kaya, ang pananampalataya natin, ang siyang magbibigay sa atin ng kalakasan. Ang pananampalataya natin, ang siyang magbibigay sa atin ng inspirasyon sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Kung paano na si Moises tinulungan ng ating Panginoon, ang Diyos ni Moises, ang Diyos ngayon, at magpakailanman hindi nagbabago, mangyayari sa atin, magtiwala lamang tayo sa ating Diyos. Ipagkatiwala lang natin sa ating Diyos. Maraming mga bagay na tayo ay nag-aalala. No? May mga bagay na tayo ay nag-aalala. Subalit, tayo po ay kinakailangan na ipokus natin sa Diyos, sa kaharian ng Diyos, ang ating paglilingkod, ang ating mga gawain. No? Kaya nga, ano ang hamon sa atin? Maging sa Matthew 6:33. No? Unahin natin ang kaharian ng ating Panginoon. Kaya po ako'y natutuwa, sabi ko nga na nabibless ako dahil nandito tayo. No? Dahil alam natin na sa pagkakataong ito, ibibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin ang nararapat at karapat-dapat na pangangailangan ng bawat isa sa atin. Manatili lamang tayo na magtiwala sa ating Panginoon. Mga magulang at mga kapatid, sa isang mananampalataya ay kinakailangan na papagtibayin niya ang kanyang kaugnayan o di kaya ang kanyang relasyon sa Diyos. Kinakailangan na maging matibay, na maging matatag ang kanyang kaugnayan o di kaya relasyon sa Diyos, sapagkat ito po ang dahilan o di kaya ito yung susi na ikaw at ako ay hindi matatakot. Pagka matibay ang ating kaugnayan o di kaya'y pagkakilala sa Diyos, pananampalataya sa Diyos, ito po yung susi, ito yung dahilan na kailanman hindi maghahari sa atin ang pangamba at pagkatakot, sapagkat alam natin na ang Diyos ang siyang may hawak ng lahat ng bagay. Amen? Kung alam natin na ang Diyos ang lahat alam natin na ang lahat ng bagay ay hawak ng Diyos, ano ngayon ang dapat nating gampanan? Ano ngayon ang dapat nating gawin? Ang magpakumbaba. Mga magulang at mga kapatid, alam ko po na madalas na po natin itong naririnig. No? Ano ba ang dapat gawin upang
ang iyong kaugnayan sa Diyos ay nananatiling matibay, matatag. Ano ba ang dapat nating hakbang upang ang ating pananampalataya sa Diyos ay nananatiling matatag? Kinakailangan na tayo po, unang-una, ay magkaroon ng debosyon o di kaya'y panalangin sa ating Panginoon. At habang tayo'y nakikipag-usap sa ating Diyos, habang tayo'y nananalangin, ibinibigay natin sa Kanya ang lahat ng ating mga suliranin sa buhay. At habang ibinibigay natin, ipinagkakatiwala natin sa Diyos ang lahat ng mga suliranin natin sa pamamagitan ng ating panalangin, doon tayo nagkakaroon ng sinasabing panibagong kalakasan, panibagong kagalakan, sapagkat tayo ay nananampalataya, tayo ay nagtitiwala na tutugunin ng Diyos yung lahat ng ating pananalangin. Amen? Isa po yun sa tungkulin, isa yun sa dapat gampanan lagi ng isang mananampalataya, ang pananalangin. Amen? Naranasan na ba natin na pagtulog natin, o di kaya sa gabi, pagtulog natin, bagsak agad, o di kaya naman, ibang ginagawa. No? At pagising sa umaga, instead na manalangin, ay diretso na agad. No? Nasasabi ko po yun kasi naranasan ko din ang ganong mga bagay. No? At habang humahaba o habang umabanti ang araw, nararamdaman ko na parang may kulang. At hindi lang parang may kulang, talagang may kulang. Hindi ko ipinagkatiwala ang buhay ko sa Panginoon. Amen? So sa isang Kristiyano, tungkulin niya na gampanan ang pakikipag-ugnayan, pakikipag-usap sa Panginoon. Tingnan natin ang mag-asawa. No? Pagka hindi sila nag-usap maghapon, pagtulog ng gabi, talikuran yan. Bakit? Ibig sabihin, may hindi sila pinagkakasunduan. Ibig sabihin, yung pakikipag-usap natin, pananalangin natin ay pakikipagkasundo natin sa ating Panginoon. Amen? Doon natin lahat ang ating sitwasyon sa buhay. At pangalawa, at madalas natin ito nasasabi, ito yung susi upang hindi tayo manglupaypay, upang yung takot natin ay mawala, yung pangamba natin ay mawala. Ang dapat po natin gawin ay magbasa tayo ng salita ng Diyos. Kung nagiging babad tayo sa cellphone, no? Ako po, sa totoo lang, hindi masama ang cellphone. Kasi katulad ngayon, ang gamit ko na yung PowerPoint ko ay nasa cellphone. No? Hindi ho masama. Pero kung uubusin natin yung oras natin, matutulog na lang tayo, instead na, cellphone pa tayo nakababad. Instead na tayo magbabad sa pag-aaral at pagbabasa ng salita ng Diyos, nauubos ng oras dahil sa cellphone. Hindi ko po kayo pinagagalitan. No? Ito po ay isang suggestion lamang bilang isang kapatid na anak ng Diyos. Tungkulin po natin, mga magulang at mga kapatid, na magkaroon tayo ng oras, magkaroon tayo ng panahon sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen? Napakahalaga po ng salita ng Diyos sa buhay ng isang Kristiyano. Amen? At habang pinag-aaralan at binabasa po natin ang salita ng Diyos, doon tayo humuhugot ng lakas. Hallelujah. Mga kapatid, sa pagtatapos po, isang bagay ang dapat nating gampanan. Kung hawak o di kaya'y ang lahat ng bagay ay nasa kamay ng ating Panginoon,
manatili tayo na magtiwala at umasa sa Kanya. Sapagkat tayo ay mahal